Kung nagre-repair ka ng electric pan, ito yung mga piyesa na magliligtas sa pangalan mo. Bushing, oil pump, spacer washer, shafting, capacitor, at yung langis na ginagamit ko ay tutti oil. So dito tayo sa sa bushing. Yung iba kasi kapag nagre-repair sila, isa lang yung pinapalitan nila. So dapat kapag magbubukas na rin kayo ng motor na electric pan, dapat sabay nyo nang palitan yung dalawang bushing, mga idol. Mura lang naman to. So kailangan nyo palitan, mga idol. Kasi yung isa na yon, nagamit na ng matagal yon. So dapat palitan nyo na ng sabay para bagong-bago yung bushing natin. Yun yung isang pagkakamali ng mga technician na para sa akin na isa lang yung pinapalitan nila. So dapat sabay na yon, mga idol, para makaiwas talaga kayo sa back job. Tapos itong oil pump, dito nag-i-stack yung langis. Ganito kasi itsura niya kapag nasa loob siya. Yan. Yung iba naman, yung mga nakaraan na araw na na-repair ko, nagulat na lang ako, wala talaga siyang pump na nakalagay. So kapag walang pump na nakalagay, mga idol, baka isang linggo lang masira na yung electric pan nyo. Ito kasi yung tutulong para tumagal yung electric pan. Dito kasi nag-i-stack yung langis. So kapag walang langis yung electric pan natin, masisira yon. Doon nagsisimula talaga ng sira ang electric pan kapag natuyo na ng langis. So isa to sa pinakamahalaga, mga idol, sa loob ng isang electric pan, yung pinaka-pump niya. Sunod, ito naman yung spacer washer. Para to sa pag-aalay ng ng motor saka rotor, yung para mag-align kung ano yung clearance niya. So dapat yung clearance niya, mga idol, ay isang washer lang para hindi mabilis mag-init yung mga motor na electric pa natin. So ito, mahalaga to. Sunod, itong shafting na electric pan. So para mag-check na itong mga shafting na to, kapag may mga lubog kayo na nakakapa dito, so kailangan nyo nang palitan yung shafting. Or kapag may mga malalim na gasgas na nakakapa yung kuko nyo dito, kailangan nang palitan. Kasi hindi rin tatagal kung may mga gasgas tong shafting. So yun yung magkamali ng iba, na nagtitipid sila sa piyesa na ipapalit nila. So hindi naman talaga dapat. So para makaiwas ka talaga sa back job na may isip na babalik sa iyo yung repair mo, palitan mo yung mga kailangan palitan, mga idol. Tapos itong capacitor, yan. May mga peke kasing capacitor katulad ng mga nire-repair ko. May mga nabili ako na capacitor na peke. Meron na rin akong vlog nun kung anong capacitor yon, mga idol. So iwasan nyo bumili ng ganun. Sunod, ito naman. Dito pala sa capacitor, yung kapag nagre-repair kayo, mga idol, check nyo rin yung capacitor. Hindi porke medyo malakas yung ikot, hindi nyo napapalitan. Kailangan nyo talaga i-test yung capacitor na ito. 1.5, diba? Kailangan kapag 1.3, palitan nyo na yon, mga idol, kung isa ka nagre-repair. Kung para sa customer mo, palitan mo na yon, kasi medyo mahina na rin yung 1.3. So kung 1.4 UF, yung pwede pa naman yun. Kaso pag 1.3, dalawa na yun nabawas. So kailangan nyo nang palitan yun, mga idol, yung capacitor. Sunod, ito naman, mga idol, yung langis na ginagamit ko. Simula nung nagre-repair ako, na bago pa lang ako, ito na yung nirecommend sa akin, yung tutti oil. So pwede naman kahit ano langis, yung mga motor ng pang change oil ng motor, mga idol, pwede yun. Pero ako, sa akin, ito yung ginagamit ko, yung tutti oil. Ito yung mga pyesa na magliligtas sa pangalan yung mga idol. Ang tip ko lang sa mga bago nagre-repair, unahin nyo yung pagpapaganda ng pangalan nyo kaysa sa kita.